Ito, ipapasubpina na si Pastor Apollo Kibuloy dahil hindi imuli itong dumalo dyan sa pagdinig sa Senado. Kasi may mga allegedly sabi ni Senator Risa Ontiveros dito, mga biktima daw po ng pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy, lumapit po sa kanila, nagbigay ito ng mga testamento, may mga video pa, may mga recorded video pa po na ikinikwento nila kung paano sila inabuso ni Pastor Apollo Kibuloy. So, in aid of legislation, yan naman yung purpose nitong pagdinig dito ng Senado para marinig din marinig din ng taong bayan ng kampo ni Pastor Kibuloy. Inibitahan po siya dyan sa pagdinig ng Senado para malinis din po yung kanyang pangalan. Pero no show po ito hindi po ito dumalo. Parang pangalawang beses na ito na invitation sa kanya at hindi ito dumalo. Kaya ipapasumpina na po siya ng komite para sumipot na siya dyan sa pagdinig ng Senado. Napapansin niyo ba, Ka-Coffee? Titingnan niyo yung flow ng narratives. Yung mga kaalyado ni Duterte, unti-unti sila. Inuunti-unti sila. Anong nangyayari dyan? Itong si Pastor Apollo Cabuloy, kilala niyo naman, Ka-Coffee. Isa siya sa tingin kong matalik na kaibigan ni Duterte. No? Ang SMNI na isuspinde. E din itong mga kaso nito ni Kibuloy, nakarating ng Senado, iniimbestigahan niya at isusumpina na ito. Dumalo kaya ito? Padadalhan na ng subpina ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa hindi niya pagsipot sa investigasyon ng komite kaugnay sa mga aligasyon laban sa pinamumunuan niyang religious group na Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Dahil nakapagpadala po ng dalawang imbitasyon. Yan ang sinasabi natin kanina Nasa balita ito ng GMA, no? Dalawang invitation na po ang ipinadala kay Kibuloy. Isa po ay via LBC at isa po via registered mail. Pero walang sagot at attendance ni Pastor Kibuloy. The chair would move to subpoena Pastor Apollo Carayon Kibuloy for the next hearing of this committee. Sabi po ni Senator Risa Ontiveros na siya pong head ng committee na ito na humahawak po dito sa investigasyon. Kung napanood ninyo, Ka-Coffee, yung mga aligasyon ng mga pastoral yung kanilang term dito na mga Ukrainian yung iba mga banyaga, Ka-Coffee, no, at dinadahan-dahan nila kung paano yung nagiging style ni Pastor Apollo Kibuloy. Allegedly ito ay mga aligasyon ng mga biktima umano dyan sa Senado. Medyo karumal-dumal, Ka-Coffee, at hindi katanggap-tanggap if ever man na totoo itong mga kinikwento nila. Ayon kay Ontiveros, nagpadala ng sulat si Kibuloy kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Hindi binanggit ng senador ang detalye ng sulat pero inilagay umano ito sa record ng Senate Committee. Inaakusahan ng KOJC na sangkot sa large-scale human trafficking, rape, sexual abuse, and violence at child abuse. Biruin mo, mabibigat na kaso ito habang buhay na pagkakakulong ang kaparusahan dito. Ang sinasabi nga dito, Ka-Coffee, ni Senator Risa Ontiveros, kung natatandaan nyo si Pastor Aguila, di ba? Ito rin yung kulto Yung tinawag niyang kulto yan, na ganoon din yung style. Mas malaki lang daw itong grupo ni Kibuloy. At anong naging output ng investigasyon na yan dyan sa Senado, di ba? Naaresto yan. Di ba? Inaresto ng NBI yan. Itong si Aguila, tawag nun? Basta si Aguila ang tawag niya Itong grupo na yan dyan sa Surigao. Naaresto po yan. Ano ba ito? Next na ba itong si Kibuloy? Kasi may narinig din tayo sa ilang source na anytime daw, aarestuhin daw itong si Pastor. Wala pa naman. No, narinig natin na 2 weeks ago, wala pa rin naman nangyayari. Pero ito, nag-develop na yan, meron na dyan sa Senado, iniimbestigahan na yan. Inutos din ni Ontiveros na padalhan ng imbitasyon ng 3 pang tao na nabanggit sa testimonya ng mga biktima na isinagawang pagdinig. Yes, may mga pangalan kasi doon sa kumbaga parang handler, no? Parang mga managers nag-uutos sa kanila na pumasok sa kwarto, na maligo, masahiin yung paa, masahiin yung likod at kung ano-ano pa. Disyembre nitong nakaraang taon nang maghain ng resolusyon si Ontiveros upang paimbestigahan in aid of legislation ang Kingdom of Jesus Christ para masuri whether our updated human trafficking laws are able to cover large-scale and systematic acts of trafficking done under the cover of a religious organization. Yan. Kinukumpara niya nga ito, Ka-Coffee, dito kay Aguila, kay Senyor Aguila. Yun ang tawag doon, Senyor Aguila. Ano kaya mangyayari dito? Dadalo ba si Kibuloy? I don't think na dadalo. Sa tingin ko lang, Ka-Coffee, hindi dadalo yan dyan sa pagdinig na yan
Pwede naman siya magpadala, abogado, di ba? Representative niya. Pero hindi siya dadalo dyan. Malinaw yan, hindi dadalo yan. Maliban na lang kung biglang magbago ng ihip ng hangin, dumalo. Pero ako most likely, naniniwala ko hindi yan dadalo. Emmanuel Balitbit, ka-coffee, paid trolls ka ba ng admin? 51 billion po ang bayad sa amin everyday. Ito, isa to si Emmanuel na nagsasabi na binabayaran tayo. Yes po, 51 billion a day ang binabayad ko. Ling Lee, oy, tatakbong mayor ng Davao si Mix Nograles. At akala ni Sara ay malilimutan ng mga tao yung 51 billion ni Pulong na para daw sa Davao na binabaha pa rin. Ayun nga ka-coffee, feeling ko nga isa sa ano yan eh. Isa sa reason, no? Kasi baka maagaw ng mga Nograles eh. Itong Davao City. Emmanuel, Balitbit, mga paid trolls, alive na alive ba? Oo, kasi 50, ikaw ba naman eh. Bayaran ka ng 51 billion, di ka ba magiging alive? Siyempre, alive na alive ka. Perlas, imbestigahan na rin sana ang mga sangkot ng EJK at Drug King at smugglers na taga Davao. Litisin sa Kongreso at Senador, di na kailangan ang ICC. May punto ka dito, ma'am. Functional ang ating justice system. Kung nakikita na medyo may probable cause at pwedeng mahuli itong mga to at may pananagutan itong mga to, hindi sampahan, di ba? Pero hindi natin alam, baka meron na nakabinbin, di ba? Anytime, ilabas na lang yan, magugulat na lang tayo, nandiyan na po yung breaking news. Hindi yan puro representative lang yan, sabi ni Fire Rabbit, ang ibig sabihin dito ni Fire Rabbit na hindi natin nabasa. Sir Sammy Arbas, ang daming pera ni Sir Sammy ha. Nasa YouTube, nasa Facebook, sir, thank you ha. Nag-send sa atin ng stars, SAR, super sticker. Sir Sammy Arbas, thank you sir. Bell Ace, baka tataka si Kim sa China, kukup-kupin ni Xi Jinping. Hindi naman pwedeng US, di ba? Or hindi rin pwede sa mga ibang bansa na mayroong treaty ang Estados Unidos kasi naka-alert ito eh. Di ba? May alert yan na arestuhin eh. Dito lang yan sa Pilipinas, ka-coffee. Zendanga, oy, ma'am, happy viewing sa iyo ha. Magandang gabi po si Ma'am Zendanga. Oy, ka-coffee ha. Pasyal din kayo dito sa channel ni Ma'am Zendanga. Nakikinig sa atin. Ito, napakasipag dito ni Ma'am Zendanga at grabe yung dedikasyon nito para sa administrasyon po ito, sa suporta para sa administrasyon po ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat ha, Ma'am Zendanga. Napasyal sa ating tahanan. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Noel, malabo yan sa sabaw ng pusit. Alin yan? Anong tinutukoy mo dyan? Sir Noel, kasi medyo nasa fourth topic na tayo dyan, ka-copy. Nanay Shelly D, do you observe na unti-unting naglalabasan ang mga kabalahibo ng mga Duterte sa kanilang mga kasamaan? Napansin din natin yan, Nanay Shelly D, nagiging sunod-sunod na yan. Una nga, ginawa nila kay Romualdez, di ba? Binanatan nila si Romualdez, binira nila ng binira. Sumagot si Romualdez eh. Nagkaroon ng unified statement itong Kongreso at hinarap nila itong si dating presidente Duterte, di ba? Yun. Kala siguro kasi nila matitiklop agad itong si Romualdez o titiklop itong Kongreso. Nagsanib puwersa itong mga mababatas at naglabas ng unified statement against the Duterte. Paano ba naman? Sabihan ba ng mga most threatened government institution ng Kongreso? Syempre, mapipikon ka rin kung ikaw ay mambabatas, di ba? At kasama din yung anak niya dyan, Paulo Duterte, miyembro din ng Kongreso, di ba? So hindi katanggap-tanggap yung ganong statement din. Sunod-sunod na yan, tama ka dyan na Nanay Shelly D, naging sunod-sunod na ang SMNI, nandiyan din po si Duterte, meron siyang programa dyan, nasuspend initially yung dalawang programa, and then hanggang nasuspend na yung buong network, at ito, ongoing yung investigation ng Senado dito kay Pastor Kibuloy at napakarami pa pong ibang mga issue, di ba? Nag-develop na yan. Ma'am Zendanga, see you po sa January 28 kick-off rally ng Bagong Pilipinas. Oy, oo nga, ka-coffee ha, dyan sa Luneta. Naku, napakaraming tao ang pupunta dyan sa launching nitong Bagong Pilipinas. Oy, maraming naghihintay ng mga potential para sa mga Bagong Pilipinas. In the coming years, malaki ang pagbabago na makikita natin sa Pilipinas under the leadership of President Bongbong Marcos. Gunray Magaspag, oy, ha 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 ha. Alam ko na ang utak ng mga Duterte ha. Masisindak kayong mga galit sa Duterte pag nasa tamang panahon, sabi ni Gunray Magaspang. Paano ba yan, sir? Caron Devon Pableo, shoutout po sa inyo, nakikinig sa atin dyan sa Facebook. At kay Teresita Sarmiento, Sir Sammy, nasa Facebook pa rin. Kay Jimmy De Los Santos, kay Revedios Ordinario Philip, shoutout po sa inyong lahat, ka-coffee, nasa Facebook. Baka nasa Facebook kayo at hindi pa po kayo nakasubscribe o hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Ayan, click lang po yung follow, ka-coffee, or click lang po yung like sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ninyo ang subscribe. Sige,
Kunin niyo ang inyong kape. Move on tayo. May isa pa tayong topic na natitira.